Noong panahon ng alamat kung saan kontrolado pa ng Diyos at magic ang mundo, may isang demon lord na nagngangalang Leonis Dead Magnus. Isang araw, nakatanggap siya ng balita na ang ibang demon lord ay natalo na, at ngayon ay nasa biyahe na ang anim na bayani o ang mga hero para talunin siya. Sa larangan ng digmaan, ang mga sundalong undead ni Leonis ay mabangis na lumalaban laban sa sangkatauhan. Pero biglang may isang higanteng puno na tumubo, at isa sa mga hero ay nakasakay sa punong iyon. Patuloy siyang bumabaril ng mga palason na nahahati sa marami at bumabagsak sa gitna ng digmaan na may kasamang maliwanag na liwanag. Ang malupit pa, binubuhay nito ang mga sundalong tao na namatay na. Hindi lang iyon, bigla ring lumitaw ang isang dragon sa panig ng mga tao at sinimulang palibutan ang kastilyo ni Leonis. Palapit ng palapit ang hukbo ng tao at sinimulan din ng higanteng puno ang pag-atake gamit ang mga ugat nito. Dahil sa lumalalang sitwasyon, handa na sana si Leonis na lumabas at harapin silang lahat ng personal. Pero pinapaalala lang ni Bao ang tungkol sa pangako ni Leonis sa Goddess of Darkness o Goddess of Rebellion. Ang punto ay hindi pa ito oras para mamatay si Leonis. At sa huli, pinili ni Leonis na itago ang kanyang staff at tanggapin na lang ang pagkawasak ng kanyang kastilyo. Kahit tinanggap niya ang pagkatalo ngayon, nanumpa si Leonis bilang Demon Lord na babangon siya muli makalipas ang 1,000 taon para mabawi ang kanyang trono. Lumipat ang kwento sa hinaharap, eksaktong ilang oras pagkatapos ng pangyayaring iyon. Dito makikita natin ang dalawang dalagang pumapasok sa isang sinaunang guho. Sa investigasyon, ang guhong ito ay kakalabas lang dahil sa lindol at sinusuri nila kung may halimaw na nagngangalang void sa loob. Ang dalawang dalagang ito ay sina Rhys Elia at ang kanyang alilang si Regina. Habang patuloy na naglalakad sa mas malalim na bahagi, nag-alinlangan si Regina at nagtaka kung makikita nga ba nila ang void sa ganitong lugar. Ipinaliwanag ni Rhys Elia sa kanyang alila na ang void ay ang uri ng halimaw na mahilig gumawa ng pugad sa malalim na silong ng mga guho. Pagkatapos, gumamit sila ng parang detection device para masubaybayan ang halimaw. Sa gitna ng daan, may nakita silang kakaibang mga estatwa at naisip na bawat mahalagang lugar ito bago sila nagpatuloy sa paggalugad. Hindi nagtagal, biglang nag-react ng malakas ang kanilang detection device nang malapit na sila sa isang pinto. Pero sa kasamaang palad, ang pinto ay tila nakalock ng isang magic seal. Sinubukan ni Rhys Elia na suriin ang sinaunang sulat na naroon, pero nahirapan talaga siyang intindihin ang kahulugan. Dahil sa pakiramdam na matagal bago malutas ni Rhys Elia ang seal, pinili ni Regina na umikot at pansamantalang humiwalay. Sa kabilang banda, patuloy na nakatutok si Rhys Elia sa teksto. Pero ang kakaiba, nang hindi niya sinasadyang mahawakan ang sulat, bigla na lang bumukas ang pinto. Ang silid sa loob ay biglang naging maliwanag at sa gitna ay may isang higanteng kristal. Dahil sa sobrang lakas ng enerhiya roon, ang detection device ni Rhys Elia ay nag-react ng sobra at tuluyang nasira. Nang lapitan ni Rhys Elia para tingnan, nagulat siya dahil may isang tao pala sa loob ng kristal. Bago mangyari ang susunod, nag-flashback sandali ang kwento sa hindi inaasahang reincarnation ng makilala ni Leonis ang Goddess of Darkness na nagngangalang Roselia. Noon, pinaalalahanan siya ng Diyosa tungkol sa kanilang pangako na sa loob ng 1,000 taon ay may isang tao na magiging angkop na vessel ng kanyang kapangyarihan, at ang misyon ni Leonis ay hanapin ang taong iyon. Nakiusap si Leonis na huwag umalis si Roselia, pero ang Diyosa ay lumipad na lang palayo. Balik sa kasalukuyan, sinusubukan ni Rhys Elia na sirain ang higanteng kristal pero hindi epektibo ang kanyang sandata. Dahil sa ingay, nagising si Leonis na nasa loob ng kristal. Noong una, nagtaka siya kung paano may taong nakapasok sa silid na naka-magic seal. Naisip din niya kung lumipas na nga ba ang 1,000 taon. Pagkatapos, nag-cast siya ng spell para maintindihan ang wika ni Rhys Elia. Dahil sa akala niya na si Rhys Elia ay isang ordinaryong Tomb Raider, handa na si Leonis na parusahan siya. Biglang nabasag ang kristal at natambas si Rhys Elia. Naglakad si Leonis palapit para turuan siya ng leksyon, pero naguluhan si Rhys Elia kung bakit may batang lalaki sa ganitong mapanganib na lugar. Nang marinig ito, sinuri agad ni Leonis ang kanyang refleksyon at gulat nang malaman na ang kanyang katawan ay naging bata. Naisip niya kung nabigo ang kanyang reincarnation ritual dahil ang itsura niya ngayon ay bumalik sa pagkabata niya noong siya ay isa pa ring hero. Walang paligoy-ligoy, sinuri ng mausisang si Rhys Elia ang kalagayan ni Leonis. Sa halip na magalit, nahiya si Leonis at lihim na inamin na medyo maganda ang babaeng nasa harapan niya. Dahil sa awa, inakala ni Rhys Elia na si Leonis ay may amnesia at nangakong protektahan ng batang iyon. Kahit sa simula ay medyo nasaktan ng pride ni Leonis bilang Demon Lord dahil para siyang bata, ang kakaiba, may bahagi sa kanya na nag-enjoy sa atensyon hanggang sa siya ay nahimete. Nang magising si Leonis, pinakain siya agad ni Rhys Elia.
Ang nakakatawa, bilang dating Demon Lord na matagal nang nawala ng panlasa, nahiya si Leones dahil ang bagong katawan niya ay nahimatay lang sa gutom. Sa una ay gusto niyang magalit dahil sa itinuring siyang bastos, pero nagbago ang isip niya nang makita ang kabutihan ni Riz Elia. Pagkatapos, nagpakilala si Riz Elia bilang estudyante ng Excalibur Academy at tinanong ang pangalan ng batang lalaki sa harapan niya. Nang banggitin ni Leones ang kanyang maalamat na pangalang Leones Magnus, sa halip na matakot, naisip ni Riz Elia na ang pangalan ay sobrang cute at tinawag na lang siyang Leo. Nagpatuloy ang usapan. Napag-isipan ni Riz Elia na si Leones ay biktima siguro ng pagkidnap ng Void Monster. Narinig ito, naguluhan si Leones dahil wala siyang alam. Sa wakas, ipinaliwanag ni Riz Elia na ang Void ay ang pangunahing kaaway ng sangkatauhan na lumitaw 64 na taon na ang nakalipas. Hindi pa tapos ang usapan nang biglang may narinig na malakas na pagsabog mula sa direksyon ni Regina na nag-iikot mag-isa. Sa pamamagitan ng communication device, iniulat ni Regina na may higanteng Void Monster na lumitaw. Sumunod na segundo, gumuho ang pader ng silid nang sumalpok ang Void Monster na tinatawag na Clawover. Ang sandata ni Riz Elia ay hindi epektibo laban sa monster na yon. Gusto sana ni Leones na magpakitang gilas, pero ang nakakatawa ay natapilok siya sa sarili niyang cape. Buti na lang at dumating si Regina sa tamang oras at binaril ang dibdib ng monster gamit ang kanyang higanteng kanyen. Ang lakas ng putok ay humanga kay Leones dahil katumbas ito ng level 4 explosion magic sa kanyang panahon. Pagkatapos, inutusan ni Regina ang dalawa na tumakas muna habang siya ang humahawak sa monster. Sa gitna ng pagtakas, hinarang sila ng isa pang Void Monster. Agad na inutusan ni Riz Elia si Leones na tumakbo ng mabilis habang siya ay handang maging panangga. Dahil sa kritikal na sitwasyon, balak na ni Leones na bitawan ang kanyang tunay na kapangyarihan. Pero nang magkas pa lang siya ng spell, bigla siyang itinulak ni Riz Elia ng malakas para mailayo sa monster. Sa kasamaang palad, si Riz Elia ang tinamaan ng nakamamatay na slash ng monster. Kahit nasa bingit na siya ng kamatayan at puno ng dugo, inuutusan pa rin niya si Leones na tumakbo at humihingi ng tawad dahil nabigo siyang protektahan siya. Hindi nagtagal, 12 ng Void Monster ang pumalibot kay Leones mula sa lahat ng direksyon. Pero relax lang, lahat ng atake ng monster ay tumalbog dahil naglagay na si Leones ng invisible na panangga. Walang pag-aalinlangan, agad na pinatay ng munting Demon Lord ang mga monster gamit ang level 8 Gravity Magic at Fireball ng napakadali. Kahit ganoon, napagtanto ni Leones na ang lakas ng kanyang katawan ngayon ay bumaba ng husto, natitira na lang ay 1/3 ng kanyang orihinal na lakas. Dahil sa sobrang paghanga sa sakripisyo ni Riz Elia, ang dating malupit na si Leones ay nagpasya na buhayin ng dalaga mula sa kamatayan na nag-iwan ng misteryosong magic symbol sa katawan ni Riz Elia. Pagkatapos ng resurrection process, agad na nagising si Riz Elia at niyakap ng mahigpit si Leones. Laking ginhawa niya na ligtas ang bata, kaya naman si Leones ay napa-speechless. Naguluhan si Riz Elia kung paano gumaling ang kanyang malalang sugat. Para hindi mahalata, nagdahilan si Leones na hindi naman malala ang sugat at gumamit lang siya ng ordinaryong healing magic. Ang nakakatawa, naisip ni Riz Elia na ito ay kapangyarihan ng Holy Sword ni Leones, isang espesyal na kapangyarihan ng mga bata sa kasalukuyan para labanan ng Void. Nang ligtas na sila, nagkita-kita ulit ang tatlo. Nagsinungaling ulit si Leones na nagtago lang siya noong pinalibutan siya ng mga monster. Sa madaling salita, matagumpay silang nakalabas ng tatlo mula sa guho. Sa biyahe pauwi, nagkaroon pa ng oras si Regina na asarin si Leones at tawagin itong manyak dahil lagi siyang tinitingnan. Wala nang magawa si Leones kundi tanggapin na ang kanyang pride bilang Demon Lord ay inaasar ng isang babaeng tao. Pagdating sa destinasyon, namangha si Leones sa tanawin ng lungsod. Ipinaliwanag ni Riz Elia na ang lungsod na kanilang tinutuluyan ay ang ika-7 Assault Garden, isang higanteng mobile fortress ng sangkatauhan. Sa lahat ng iyon, hindi pa rin makapaniwala si Leones na siya ay nagising nga makalipas ang 1,000 taon sa hinaharap. Pansamantalang bumalik ang kwento sa malungkot na pangyayari 6 na taon na ang nakalipas sa ika-3 Assault Garden. Noon, ang lungsod ay wasak na wasak dahil sa pag-atake ng hukbo ng Void Monster. Sa isang underground shelter, makikita ang maliliit na sina Riz Elia at Regina na yumiyakap sa takot. Sobrang taranta ni Regina sa mga nakakatakot na tunog mula sa labas, pero sinikap ni Riz Elia na pakalmayan siya at nangakong balang araw, kapag nagkaroon na siya ng Holy Sword, lalaban siya upang protektahan ang lahat. Maya-maya ay nailigtas nga sila, pero sa kasamaang palad, kailangan nilang tanggapin ang mapait na katotohanan na ang lahat ng Holy Knights na nakipaglaban sa labas ay patay na. Dahil dito, umiyak ng todo sina Riz Elia at Regina. Balik sa kasalukuyan, patuloy na namamangha si Leones sa kanyang paligid.
Lalo siyang napa-speechless nang ipaliwanag ni Regina na ang buong higanteng isla na nagsisilbing lungsod na kanilang tinutuluyan ay talagang gumagalaw na parang barko. Pagdating sa guard post, nagulat si Rhys Elia sa kanyang superior na may dala siyang batang refugee para manirahan sa dormitoryo ng Excalibur Academy. Ipinagpalagay din ni Rhys Elia na si Leones ay matagumpay na nakapag-awaken ng kanyang Holy Sword para pagalingin ang mga sugat sa guho. Pagkatapos ng report, nagpaalam si Regina na pumunta sa palengke. Samantala, sinamahan ni Rhys Elia si Leones para sa health check-up. Nang nagkaroon ng pagkakataong mag-isa sa banyo, lihim na tinawag ni Leones ang kanyang dalawang shadow subordinate na sina Black Cash at Seri. Siyempre, nagulat sila sa anyo ng kanilang boss na naging bata. Nagkataon pang nasabi ni Seri na ang itsura ng matanda ay mukhang cute. Sinabihan sila ni Leones tungkol sa artipisyal na islang ito at inutusan silang mag-ikot at imbestigahan ang lungsod ng lihim at walang magic. Samantala, siya ay papasok sa academy bilang ordinaryong estudyante. Pagkatapos ng isang test na nagpamulat kay Leones na ibang-iba na ang paraan ng pagmanipula ng mana sa modernong panahon, biglang kinuha ni Rhys Elia ang temporary ID ni Leones at ipinatala siya sa schedule ng Holy Sword exam. Sa biyahe papuntang academy, nagtaka si Leones kung bakit napakatahimik ng lungsod na ito. Ipinaliwanag ni Rhys Elia na ang kanilang isla ay hindi pa kailanman sinakop ng Void. Sa gitna ng daan, hinarang sila ng isang nakakainis na lalaking nagngangalang Marcel at ng kanyang babaeng grupo na kontrolado gamit ang Holy Sword. Diretsyong hinarap ni Marcel si Rhys Elia at pinagtawanan ng maliit na katawan ni Leones. Nagawa pa niyang hawakan ng malakas ang buhok ni Rhys Elia dahil tinanggihan ng lubusan ang alok niyang sumali sa kanyang harem. Nang makita yon, nagalit si Leones. Walang kahirap-hirap, nagcast siya ng mahinang spell na agad na nagpaluhod kay Marcel sa harapan niya. Magagalit na sana si Marcel at sasaktan gamit ang kanyang sandata, buti na lang at dumating ang isang babaeng nagngangalang Elven at namagitan, na nagbabantang i-report ang ugali ni Marcel sa seguridad. Sa huli, tumakas si Marcel na may suklam na mukha. Sa investigasyon, si Elven ay miyembro ng parehong platon ni Rhys Elia. Siya ay absent noong expedition sa guho dahil abala sa pagsusuri ng kakaibang magic reaction sa isla. Lumipat ang eksena sa Hazard Dormitory, isang lumang gusali na tinitirhan ng platon ni Rhys Elia. Pagdating sa itaas na palapag, medyo awkward si Leones na pumasok sa babaeng dorm, pero natawa lang si Rhys Elia dahil itinuturing pa rin siyang bata. Ang nakakatawa, habang naliligo si Leones at namamangha sa future hot shower technology, biglang pumasok si Rhys Elia para kuskusin ang likod ni Leones. Habang naliligo, nag-open up si Rhys Elia na gusto niya talagang sumali si Leones sa kanyang platon. Pero nang tanungin ni Leones kung bakit siya desperadong lumalaban kahit wala siyang Holy Sword, biglang nahimete ang dalaga. Walang panik, agad na inactivate ni Leones ang secret symbol sa katawan ni Rhys Elia. Kagad siyang nagising at reflexively kinagat ang leeg ni Leones para inumin ang kanyang dugo. Siyempre, nagulat si Rhys Elia sa kanyang ginawa. Sa sandaling iyon, nagpa siya si Leones na magpakatotoo. Inihayag niya ang kanyang tunay na pagkatao bilang isang sinaunang wizard na nag-reincarnate at sinabi niya ang nakakagulat na katotohanan na sa guho kahapon, si Rhys Elia ay talagang namatay ng mabagsak ng monster. Para buhayin siya, napilitan si Leones na gumamit ng level 10 spell na nagpabago kay Rhys Elia bilang isang mataas na uri ng vampire. Nang marinig ang katotohanan ito, sa halip na magalit, nag-open up din si Rhys Elia tungkol sa kanyang nakaraan na nawala ng pamilya dahil sa pag-atake ng Void. Desperado siyang lumaban para mapabilis ang pag-awaken ng kanyang Holy Sword. Kahit ngayon ay nag-aalinlangan siya kung ang isang vampire ay maaaring magkaroon ng Holy Sword. Hindi sigurado si Leones pero tiniyak niya kay Rhys Elia na ang katawan ng vampire ay mas malakas kaysa kahit anong tao. Habang nag-uusap sila ng seryoso, biglang pumulo ang tiyan ni Leones dahil sa gutom na muling nagpahiya sa Demon Lord. Nagpatuloy ang eksena sa Academy Cafeteria kung saan mayabang na inalok ni Leones ang kanyang sinaunang gold coin at sinabing sapat yun para bilhin ang lahat ng menu. Pero nagulat siya nang malaman na ang halaga ng ginto sa modernong panahon ay sobrang bumaba at ang lungsod ay tumatanggap lamang ng digital money. Ibig sabihin, ang kayamanan ng Demon Lord ay wala ng halaga ngayon. Sa gitna ng pila sa cafeteria, napansin nila ang isang grupo ng mga loan shark na naniningil ng utang sa isang dalaga. Nang magsimulang maging bastos ang mga loan shark na walang takot, itinutok ng dalaga ang kanyang kahoy na espada at nagtagumpay na takutin sila. Ang magiting na dalagang iyon ay si Sakuya, miyembro ng platon ni Rhys Elia na umabsent sa expedition kahapon dahil nahuling nagsusugal. Dahil naawa kay Leones na walang pera, nilibre sila ni Rhys Elia ng tanghalian. Habang kumakain, nagkwento si Sakuya ng matalas ang tingin na ang kanyang suot na tradisyonal na kasuotan ay pamana ng kanyang yumaong kapatid at nanumpa siyang papatayin ang lahat ng Void sa mundo.
Kahit ang kanyang sinabi ay sobrang cool, ang image ni Sakuya ay agad na nawasak nang dumating ang dalawa pang babaeng maniningil ng utang sa sugal, na nagpanginginig sa kanya para humanap ng dahilan para tumakas. Sa isang training facility, balak ni Elva na imbestigahan ang Holy Sword ni Leones. Kahit sinabi ni Elva na ang sandata ay pang-support lang, sinira niya ng may kumpiyansa ang tatlong simulation robot ng Void na ikinagulat ng lahat. Dahil dito, naisip ni Elva na kailangan ng mas detalyadong investigasyon. Pero biglang sumabat si Marcel at hinamon si Leones na lumaban bilang paraan para subukan ng kanyang Holy Sword. Siyempre, hindi tumahimik si Riz Elia at siya mismo ang humarap para kay Leones, lalo na't nalaman niyang ang buong pluton ni Marcel ay sasama sa pag-atake. Gumawa sila ng kasunduan na kung matalo, si Riz Elia ay dapat sumali sa pluton ni Marcel, pero kung manalo, hindi na pwedeng guluhin ni Marcel si Riz Elia. Sa wakas, nagsimula ang laban. Mabilis na napabagsak ni Riz Elia ang mga tauhan ni Marcel isa-isa. Sa parehong oras, sinubukan ng isang miyembro ni Marcel na atakehin si Leones, pero madali itong napigilan gamit ang shadow magic ni Leones. Naging kritikal ang sitwasyon nang matagumpay na igapos ni Marcel si Riz Elia gamit ang kanyang Holy Sword. Pero sa sandaling iyon, dahil sa pagnanais na protektahan si Leones, biglang nagtagumpay si Riz Elia na i-awaken ang kanyang sariling Holy Sword na siyang natitirang huling lakas ng pamilya Crystalia. Agad na kumilos si Riz Elia at nabali ang espada ni Marcel, sabay pa wala sa kontrol ng isip ng kanyang mga miyembro ng pluton. Sa huli, sumuko si Marcel at lahat ay sumigaw sa pagdiriwang ng epikong tagumpay ni Riz Elia. Pagkatapos ng laban, bumalik sila sa dormitoryo. Nagpasalamat si Riz Elia at nangakong patuloy niyang poprotektahan si Leones bilang kanyang alila. Pero hiniling din niya kay Leones na sanayin siya para lalong lumakas. Nagkaroon sila ng maliit na party para ipagdiwang ang pagsali ni Leones sa kanilang pluton. Pagkatapos, pumunta si Leones sa kwarto ni Elvan para magparehistro sa Academy Network. Nagkwento si Elvan na siya ay dating frontline fighter, pero lumipat siya sa data analysis dahil sa trauma ng pagkawala ng kanyang mga kaibigan dahil sa pag-atake ng Void. Habang hinihiram ang tablet ni Elvan, pinag-aralan ni Leones ang world map at napagtanto na ang Void Monster ay kakaibang lumilitaw sa mga dating lugar ng labanan noong unang panahon. Hindi nagtagal, lumabas sina Black Cash at Seri mula sa anino ni Leones. Ibinigay nila ang impormasyon na ang lungsod ay pinapagana ng isang higanteng mana crystal, at ang mas nakakagulat, ang kasaysayan tungkol kay Leones at sa nakaraang digmaan ay nakalimutan na ng mga tao sa kasalukuyan. Samantala sa ibang lugar, isang grupo ng mga diver ang biglang inatake ng Void Monster na parang higanteng puno na kakaibang tinatawag ang pangalan ni Leones. Bumalik ang kwento sa nakaraan, eksakto sa taong 432 ng Holy Calendar. Noon, ang batang si Leones na isa pa ring hero ay pinagtaksilan, ginapos, at sinaksak ng kanyang sariling hukbo. Habang nasa bingit ng kamatayan, lumitaw si Goddess Roselia at inalok siyang sumama upang maghimagsik laban sa mundo. Pagkatapos, nagising si Leones at agad na ginamit ang authority sign para gisingin si Riz Elia. Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan si Riz Elia at nagpanik, pero tiniyak ni Leones na wala siyang gagawing kakaiba. Sa umaga ring iyon, nakatanggap si Riz Elia ng balita mula kay Elvan tungkol sa emergency strategy meeting. Pagkatapos, hiniling ni Riz Elia kay Leones na sanayin siya habang may oras pa sila. Lumipat sa command center, kung saan sineseryoso ng mga matataas na opisyal ang pagkawala ng komunikasyon sa Marine Pluton dahil sa hindi pangkaraniwang aktibidad ng Void. Pinaghihinalaan nila na ito ay bagong species o kahit isang Void Lord, at nagkasundo silang magpadala agad ng elite squadron para imbestigahan. Balik kina Leones at Riz Elia. Ang kanilang pagsasanay ay naging napakaayos. Nadaig pa ni Riz Elia ang Summon Skeleton Army ni Leones hanggang sa mapagod siya pagkatapos ng training. Nagpa siya silang maglibot sa lungsod. Sa gitna ng mga sandaling ito, makikita natin si Seri na nagtatrabaho ng part-time sa kusina, ngunit gumawa ng gulo kaya pinarusahan na magwales sa labas. Hindi sinasadyang nakita niya sina Leones at Riz Elia na dumaan sakay ng kotse. Ang kanilang biyahe ay natapos sa isang orphanage na restaurant din na tinatawag na The Sunny Spot. Agad na lumapit ang mga bata kay Riz Elia ng masaya. Ipinakilala si Leones kay Miss Frenia, ang may-ari ng lugar. Nang makita kung gaano kalaga si Riz Elia at nagdala ng pagkain para sa mga bata, naalala ni Leones ang kanyang nakaraan bilang isang ulila na may napakalaking kaibahan ang kapalaran. Sa mainit na sandaling ito, nagsimulang magmuni-muni si Leones kung sa kanyang bagong buhay ay mayroon pa rin ba siyang mahalagang lugar na nais niyang protektahan, tulad ni Riz Elia na pinoprotektahan ang orphanage. Sa kabilang banda, nagsimulang dumating ang tensyon nang madetect ni Elvan ang kakaibang vibration mula sa ilalim ng lungsod gamit ang kanyang radar.
Si Sekuya, na may matalas sa pakiramdam, ay nagsimula ring makaramdam ng masamang premonition. Napatunayan ang kanilang hinala ng ang mga empleyado sa administration building ay nagulat ng tingnan ang storage room ng pagkain. Ang silid ay puno na ng pagsalakay ng mga ugat ng puno mula sa kung saan. Pansamantalang nag-flashback ang kwento sa taong 428 ng Holy Calendar, eksakto nang ang isang grupo ng mga monster ay sumalakay sa isang napapaderang lungsod. Sa ibabaw ng pader ay nakatayo ang tatlong hero, kasama si Leones na 12 taong gulang pa lamang noon. Pinagmamasdan nila ang papalapit na banta. Isang hero na nagngangalang Titius ay nagpanik dahil sa pakiramdam nilang hindi sila makapaghihintay ng backup. Dahil sa lumalalang sitwasyon, si Arcale, ang pinakamatandang hero, ay gumawa ng isang baliw na desisyon. Balak niyang mag-cast ng spell na susunog ang lahat ng monster at pati ang buong mamamayan ng lungsod, tapos uutusan si Titius na buhayin muli ang mga mamamayan pagkatapos ng labanan. Siyempre, nandidiri si Leones sa malupit na planong iyon. Walang pag-aalinlangan, ginamit niya ang kanyang espada para kanselahin ang spell ni Arcale at sinabing diretsong kinamumuhian niya ang ideya ng pagpatay sa mga tao para buhayin ulit. Buong tapang na lumundag ang batang si Leones at nag-iisang pinatay ang lahat ng monster na nagpasigaw sa buong mamamayan sa papuri. Sa kasamaang palad, si Arcale ay tumingin lamang ng mapanlait at hinula ang balang araw, ang pambihirang lakas ni Leones ay magiging boomerang na maghuhukay ng sarili niyang libingan. Balik sa kasalukuyan. Magulo ang sitwasyon sa City Control Room dahil isang underwater specimen na Void Monster ay biglang nawala sa monitoring. Nagtalo ang mga matataas na opisyal ng militar pero biglang lumitaw si Elven sa screen para magbigay ng emergency report. Noong una, minaliit ng mga military advisor ang report ng isang estudyante pero agad silang natahimik nang malaman na si Elven ay mula sa marangal na pamilyang Phillet. Agad na ibinigay ni Elven ang kanyang data at nag-conclude na ang Void ay sadyang pumasok sa ilalim ng lupa para patayin ang communication network. Kahit noong una ay hindi sila naniniwala dahil ang Void ay itinuturing na hindi ganoon kataas ang katalinuhan, ang ulat tungkol sa mga ugat ng puno sa storage room ay nagpagtanto sa kanila na totoo ang banta. Samantala, si Regina ay kitang-kitang nagpanik dahil paulit-ulit siyang nabigong tawagan si Rhys Elia. Noon, sina Rhys Elia at Leones ay nasa Sunny Spot Orphanage kasama ang mga bata. Lalong naging kritikal ang sitwasyon nang bigyan ni Elven ng babala ang headquarters na ang Void Monster ay mabilis na gumagalaw sa mga cable ng kuryente patungo sa power plant. Kapag nagawa ng monster na sumipsip ng enerhiya mula doon, isang stampede o malawakang pagsalakay ng mga monster ang agad na sisubog. Sa kasamaang palad, huli na ang babala. Nagawa ng Void na tumago sa depensa, mahawakan ng mana crystal, at mag-trigger ng stampede. Biglang dumilim ang langit at libu-libong monster ang nagsimulang bumuho sa lungsod na parang meteor shower. Agad na nagdeklara ang headquarters ng Fortress Alert status, sinimulan ng evacuation ng mga mamamayan, at naghanda para sa matinding depensa sa loob ng 3 araw hanggang dumating ang tulong mula sa kabisera. Dahil sa pag-atake sa kanilang lungsod, mabilis na kumilos sina Leones at Rhys Elia. Lihim na inutusan ni Leones si Seri na protektahan ng mga kaibigan ni Rhys Elia, habang siya at si Rhys Elia ay tumutok sa paglikas sa mga bata sa orphanage. Nang may lumapit na flying monster, mabilis itong tinadtad ni Rhys Elia sa dalawa, habang sinunog naman ni Leones ang natirang monster hanggang maging abo. Sa ibang lugar, abala rin ang ibang miyembro ng platon sa pakikipaglaban. Si Sekuya, sa kanyang cool na estilo, ay nagtagumpay na mag-isa sa pagpatay ng 3 class over Void. Sinundan nito ng putok ng kanya ni Regina na pumuksa sa natira. Pero muling tumaas ang tensyon nang makakita sila ng isang malaking Hydra-class Void sa malapit, dagdag pa ang isang Void Dragon na bumulusok mula sa langit. Nang makita ang dragon, ang mapagmataas na kaluluwa ni Leones bilang Demon Lord ay nag-alsa. Kanyang kinutya kung paanong ang isang nilalang na kasingkol ng dragon ay bumaba na ngayon sa antas ng Void Monster, at inutusan niya si Rhys Elia na protektahan siya sandali. Pagkatapos, nag-cast siya ng nakamamatay na level 10 spell na matagumpay na bumaril sa dragon. Pero ang kaso, ang dragon ay buhay pa pala at agad na gumanti ng sobrang init na apoy na nagpatamba kay Rhys Elia. Sa kritikal na sandaling iyon, biglang lumitaw si Black Cash mula sa anino para pigilan ng dragon at bigyan ng 1 segundo si Leones para mag-cast ng isa pang finishing spell. Sa wakas, tuluyang namatay ang dragon. Pero panandalian lang ang kanilang kaiganhawahan. Biglang yumanig ng malakas ang lupa sa kanilang kinatatayuan. Isang malaking bitak ang lumitaw at mula sa loob ay kumalat ang mga ugat ng higanteng puno na agad na pumulupot kay Rhys Elia at mabilis siyang hinayla pababa sa lupa. Reflexively tumakbo si Leones para iligtas si Rhys Elia, pero ang daan sa harapan niya ay agad na hinarang ng makakapal na sanga ng puno.
Ang mga nakakatakot na sanga ay dahan-daang nagsanib upang bumuo ng isang katakot-takot na halimaw na biglang tumawag sa pangalan ni Leones. Nanlaki ang mata ni Leones dahil lubos niyang nakilala kung sino ang halimaw sa likod ng mga ugat. Siya si Arcale, ang hero mula sa nakaraan. Bumalik ulit ang kwento sa taong 434 ng Holy Calendar sa kabisera ng Undead. Noon, kakauwi lang ni Leones sa kastilyo matapos manalo sa labanan at agad na sinalubong ni Roselia. Ang itsura ni Leones noon ay nagsisimula ng maging undead, makikita sa kalahati ng kanyang mukha na naging bungo. Ikinwento niya ang kanyang tagumpay laban sa malakas na kalaban at ibinigay ang mga samsam kay Roselia. Pero sa halip, inutusan siya ni Roselia na itago na lang ito. Ikinwento rin ni Leones na may bago siyang kaibigan na nagngangalang Black Cash, isang maharlika mula sa Shadow Kingdom. Bilang ganti dahil tinulungan ni Leones ito sa kritikal na oras, tinuruan siya ni Black ng ilang shadow magic spells. Nang marinig ang mga tagumpay na ito, nagpa siya si Roselia na magbigay ng espesyal na regalo. Kanyang inilabas ang kanyang lumang holy sword nung siya ay hero pa. Pero dahil hindi na bagay ang espada sa kasalukuyang anyo ni Leones, ginawa muna ni Roselia itong demon sword bago ibigay. May pinaalala si Roselia na may espesyal na kondisyon para magamit ang espadang iyon at alam na ni Leones ang kondisyong iyon. Balik sa kasalukuyan, magkaharap sina Leones at Arcale na ang anyo ay naging isang malaking halimaw. Nang subukan ni Arcale na tumawag ng mas maraming void, agad itong tinabla ni Leones ng sunod-sunod na fire magic shots. Napilitang umatras si Arcale at magtago sa ilalim ng lupa. Samantala, agad na sinuri ni Leones ang control sign para tiyakin ang kalagayan ni Roselia. Buti na lang at hindi pa nawawala ang sign, ibig sabihin buhay pa ang dalaga. Nanumpa si Leones na wawasakin niya si Arcale hanggang sa wala nang matira. Hindi nagtagal, lumitaw si Black Cash mula sa anino. Nag-uusap sila kung paano nabuhay si Arcale sa lahat ng oras na ito at nagsimula siyang maghinala na baka si Roselia ay buhay pa rin sa kung saan. Pagkatapos, nagcast si Leones ng spell at tumawag ng ilang shadow soldiers para bantayan ang mga bata sa orphanage habang siya ay pupunta upang iligtas si Roselia. Sa gitna ng paghahanap, biglang nakarinig si Black ng mahinang tunog at natagpuan ang communication device ni Roselia na nahulog sa lupa. Mula sa device, narinig ang boses ni Elva na paulit-ulit na tumatawag kay Roselia para humingi ng tulong laban sa Hydra-class Void Monster dahil kulang sila sa tao. Agad na sinagot ni Leones ang tawag at ipinaliwanag na si Roselia ay dinukot ng Void. Pagkatapos, humingi siya ng tulong kay Elva na subaybayan ang lokasyon ni Roselia gamit ang kanyang Holy Sword. Noong una, pinagbawalan ni Elven si Leones na mag-isa at inutusan siyang maghintay ng tulong mula sa ibang pluton dahil masyadong mapanganib ang sitwasyon. Pero matigas si Leones na wala na silang oras para maghintay. Pagkatapos suriin ang sitwasyon sa pamamagitan ng kanyang Holy Sword at makita ang nakakabaliw na lakas na ginawa ni Leones, nagpa siya si Elva na magtiwala sa bata. Matagumpay niyang nasubaybayan ang lokasyon ni Roselia na nasa power plant area. Walang oras na nasayang, agad na nagtungo sina Leones at Black doon. Sa ibang lugar, abala si Elven sa matinding pag-iwas sa mga atake ng Hydra. Buti na lang at si Seri ay lihim na nakialam mula sa malayo at tumulong na patayin ang Hydra nang walang nakakaalam. Ang pagkamatay ng monster ay nagpahinto sa lahat doon ng may pagtataka. Habang nakasakay kay Black Cash patungo sa power plant, tinanong si Leones kung bakit siya nag-aabala pang protektahan ng mga tao siya ay Demon Lord. Buong kalmadong inamin ni Leones na nagsisimula na niyang gusto ang mga ito. Pagdating sa kanilang destinasyon, pumasok sila sa power plant ng may malaking pagsabog. Agad na nag-atake si Leones gamit ang magic. Pero sa kasamaang palad, walang epekto ang atake dahil si Arcale ay may sobrang bilis na regeneration ability. Nanlait si Arcale na dapat ay patay na si Leones 1,000 taon na ang nakalipas. Kalmadong sumagot si Leones na hindi siya namatay, kundi tinatakan lang ang kanyang kaluluwa. Patuloy na nagngongaw si Arcale tungkol sa pagbabago ng mundo at na ito ay itatayong muli kasama ang tinatawag niyang Empty Star. Nang tanungin ni Leones kung ano ang ibig niyang sabihin, sinabi ni Arcale na siya ay isang piniling entity na tagapagdala ng magandang balita. Lalong gumapang ang sitwasyon nang magsimulang lumitaw ang mga mukha ng tao mula sa mga sanga ni Arcale. Nagulat si Leones dahil napagtanto niyang si Arcale ay sumipsip at nakipag-isa sa mga pari ng Holy Order. Sa mas malalim na underground area, si Roselia ay mahigpit na nakagapos sa mga sanga ng puno. Nang ang mga higanteng sanga ay magsimulang gumanti, napagtanto ni Leones at Black na ang kanilang mana energy ay mabilis na nauubos dahil sinisipsip ni Arcale. Lalong gumulo ang laban nang ang mga mukha ng pari ay sumama sa pag-atake. Napagtanto ni Leones na ang tanging paraan para baligtarin ang sitwasyon ay mabilis na mahanap at magising si Roselia.
Sa gitna ng kaguluhan, ipinahid ni Leones ang kanyang sariling dugo sa communication device. Dahil sa matinding pagnanais ni Riz Elia na protektahan ng lahat, biglang may mga spike ng dugo na lumabas mula sa katawan ni Leones at winasak ang mga sanga na humaharang sa kanya. Nang malaman ang eksaktong lokasyon ni Riz Elia, ipinutok ni Leones ang duguan na communication device patungo sa kanya. Tumagos ang device kay Riz Elia at agad na gin-icing ang buong lakas ng kanyang vampire. Sa wakas, nakalaya si Riz Elia at muling nakasama si Leones. Samantala, nagpaalam si Black Cash na pansamantalang magpapahinga para makabawi ng enerhiya. Nagtataka si Riz Elia kung ano ang ginawa ni Leones at kalmadong sumagot si Leones na nagbahagi lang siya ng kaunting dugo. Naghanda sila upang harapin si Arkel na nagsisimula ng mag-cast ng level 10 spell na kayang magpantay sa buong lungsod. Inutusan ni Leones si Riz Elia na protektahan ang kanyang likuran habang siya ay tumutok sa paghahanda ng final attack. Agad na kumilos si Riz Elia upang pigilan ng maliliit na monster gamit ang kanyang bagong blood manipulation ability. Sa parehong oras, sa wakas ay handa na si Leones na bunutin ng Demon Sword na Dinslev. Ang mahalagang kondisyon para magamit ang espadang ito ay ang gumagamit ay pinapayagan lamang itong gamitin upang protektahan ang kanyang sariling kaharian. Kaya naman, buong pagmamalaking idineklara ni Leones na ang ikapitong assault garden na ito ay kanyang kaharian at ang lahat ng mamamayan nito ay kanyang nasasakupan na dapat niyang protektahan. Si Black Cash na nakatingin mula sa anino ay nagulat na ang Dinslev ay talagang pumayag sa baliw na pag-aangkin na iyon. Nagsigaw si Arkel na imposibleng baguhin ang tadhana ng mundo pero wala iyon kay Leones. Desidido siyang lupigin ang tadhana at agad na tinaga si Arkel gamit ang napakalakas na sword technique na sa wakas ay nagpawi sa malaking halimaw na iyon nang walang natira. Ang pagkamatay ng kanilang boss ay agad na nagpahinto sa paglitaw ng mga bagong void at ang natitirang mga monster ay dahan-daang naglaho naging alikabok. Sa command center, lahat ay tahimik pa rin, hindi makapaniwala na nakaligtas sila sa Stampede disaster. Hula-hula lang nila na ang Void ay namatay dahil sa pagsabog ng core ng power plant. Samantala, sina Leones at Riz Elia na ligtas na nakalapag ay agad na binati ng mainit na pagsalubong mula sa natitirang miyembro ng kanilang pluton. Ipinagdiwang nilang lahat ang nakakabaliw na tagumpay na ito dahil walang isa man ang namatay. Ang kwento ng araw na iyon ay natapos sa isang nakakatawang eksena sa dormitoryo. Si Leones ay nakahiga lang sa kanyang kama nang dalhan siya ni Riz Elia ng sandwich at medalya na gawa ng mga bata sa orphanage. Dahil kailangan pa rin niya ng mana supply, nahihiyang humingi si Riz Elia ng dugo kay Leones at iniabot ni Leones ang kanyang daliri para kagatin. Pero sa malas, ang ibang miyembro ng pluton ay pumasok sa tamang oras sa kwarto at nakita ang kanilang awkward na posisyon. Sobrang taranta ni Riz Elia sa pagdadahilan at pagpapaliwanag pero sa kasamaang palad, wala na sa kanila ang naniniwala. Pagkatapos ng nakakabaliw na labanan sa ikapitong assault garden kahapon, agad na nagsagawa ng malawakang pagkukumpuni ang lungsod. Dahil ang pangunahing power plant ay wasak na wasak, ang supply ng enerhiya ng lungsod ay pansamantalang inilipat gamit ang libu-libong solar panels na kayang gawing mana ang sikat ng araw. Sa gitna ng panahon ng pagbawi na iyon, sinubukan ni Leones na pumasok sa storage vault. Ang dahilan ay simple, nausisa siya at gusto niyang malaman ang higit pa tungkol sa lupa na kanyang inaangkin bilang kanyang kaharian. Sa kasamaang palad, ang access ay mahigpit na tinanggihan ng Guardian Artificial Spirit. Sinabi ng sistema na kailangan ni Leones ng opisyal na pahintulot mula sa Administration Bureau para makapasok. Habang nag-iisip siya ng paraan, biglang lumitaw si Regina mula sa likuran at agad na inasar ang bata. Nang tanungin kung anong ginagawa niya doon, napilitang magdahilan si Leones na gusto lang niyang mag-aral ng sinaunang wika para balang araw ay mabasa niya ang sulat sa guho kung saan siya natagpuan. Kakaiba, si Regina pa ang tumulong sa kanya na buksan ng pinto ng higanteng vault. Sa pamamagitan lang ng titig. Nagtaka si Leones kung paano, pero ngumiti lang si Regina ng misteryoso at inutusan si Leones na manahimik at sinabing ordinaryong magic trick lang iyon. Hindi nagtagal pagkatapos ng pangyayaring iyon, sabay silang nakatanggap ng mensahe mula sa Administration Bureau. Ang laman ay isang imbitasyon para sa lahat ng miyembro ng kanilang pluton na dumalo sa isang awarding ceremony na gaganapin ng princess ng imperyo na nagngangalang Alteria sa isang marangyang barko na SS Hyperion. Inutusan ni Leones si Regina na mauna na sa daungan habang siya ay magpapatuloy sa kanyang pananaliksik sa loob. Pero sa nakakagulat na paraan, nagpa siya si Regina na huwag na lang pumunta sa nasabing seremonya. Lumipat sa ibang lugar, eksakto sa madilim na conservation ward, isang grupo ng demi-human na pinamumunuan ng isang Black Lion na nagngangalang Boastea ay abala sa pagpaplano ng isang paghihimagsik. Balak nilang atakehin ang seremonya at kidnapin ang prinsesa.
Ang plano ay gawing hostage ang prinsesa kapalit ng kalayaan ng kanilang mga nakakulong na kapatid sa kabisera. Sa gitna ng lihim na pagpupulong, biglang lumitaw ang isang misteryosong wizard na nagngangalang Kerek mula sa Eternal Dark Forest at nag-alok ng mas baliw na proposal. Sa halip na atakehin lang, iminungkahi niyang i-hijack na lang ang buong barko. Hindi lang yon, nangako rin si Kerek na papahiramin sila ng Demon Sword para ang mga demi-human na ito ay makalaban ng pantay-pantay laban sa mga Holy Sword Wielder sa barko. Bilang kapalit, humingi lang si Kerek ng ilang Holy Sword Wielder na gawing sacrificial ritual niya. Walang paligoy-ligoy, pumayag agad ang rebel group. Balik sa daungan. Sobrang saya ng kapaligiran. Kita si Regina na kumakawi sa mga tao mula sa barko, habang si Regina naman ay tahimik na nakatitig lamang sa kanya mula sa malayo na may mahirap unawaing tingin. Sa ibang lugar, sa wakas ay nagkita ulit si Leones kasama ang kanyang pluton. Nagkaroon pa siya ng oras na magbigay ng keychain kay Riz Elia na ikinasaya ng dalaga. Pero habang magkasama silang naglalakad patungo sa barko, hinarang sila ni Fenris, ang childhood friend ni Riz Elia. Medyo matalim ang dila ni Fenris. Direktang tinawanan niya ang pluton ni Riz Elia bilang grupo ng mga tamad. Nagtalo sila hanggang sa namagitan si Elven. Pero bago umalis, bumaba ng bahagya si Fenris sa kanyang pride para batiin si Riz Elia dahil sa wakas ay nagising na ang kanyang Holy Sword. Walang nakakaalam na ang grupo ng demi-human ay nagsimula na ng kanilang aksyon. Pumasok sila sa barko sa pamamagitan ng ruta sa dagat dahil doon ang pinakamaluwag na bantay. Mabilis nilang pinatay ang mga gwardya sa deck at agad na nag-disguise gamit ang kanilang uniforme. Habang palapit ng palapit ang panganib, ang mga miyembro ng pluton ni Riz Elia ay nagre-relax lang at nag-e-enjoy sa marangyang pasilidad ng barko. Sa libreng oras na iyon, abala si Leones sa pagsusuri ng mga data na kanyang ninakaw mula sa storage vault. Mula doon, napagtanto niya ang isang nakakabaliw na katotohanan na ang kasaysayan ng mundong ito ay sadyang binura at tinakpan ng isang tao. Pagkatapos, biglang lumitaw ang kanyang subordinate na si Seri mula sa anino para magbigay ng kumpletong intel tungkol sa barkong Hyperion. Bilang pasasalamat sa kanyang pagsusumikap, binigyan ni Leones si Seri ng isang donut. Siyempre, nagmukhang suplado at dismayado ang shadow subordinate dahil umaasa siya ng mas magandang regalo mula sa kanyang master. Ang sandaling iyon ay natapos sa ginawa ni Riz Elia na biglang hinayla si Leones para samahan siya sa swimming practice sa pool ng barko. Noong una, wala lang kay Leones pero nang magsimula ang swimming lesson, nagsisi siya ng matindi na pumayag siyang sumama. Bilang dating Demon Lord, ang kanyang konsentrasyon ay tuluyang nasira dahil sa sobrang distraction kay Riz Elia na naka-sexy swimsuit lang. Samantala, sa ibang bahagi ng barko, ang prinsesa na mahigpit na binabantayan papunta sa kanyang speech venue ay biglang sinakmal. Ang kanyang mga gwardya ay pinatay lahat ng nag-disguise na grupo ng demi-human. Agad na dinakip ang prinsesa ng walang paglaban. Buti na lang at nakatakas ang kanyang mahiwagang alagang hayop. Hindi lang iyon, ang buong main deck ay nakuha na rin nila. Itinutok ng mga demi-human ang kanilang mga demon sword sa mga sibilyan. Ang mga Holy Sword Wielder na gustong lumaban ay agad na natigilan. Nang magbanta silang papatayin ang mga sibilyan kung may magtatangkang gumawa ng kaguluhan, sinunod na lang sila. Upang sumunod ang lahat, isa sa mga matandang elf mula sa grupo ay naghagis ng bombang hugis mansanas para manakot habang kinukumpiska ang lahat ng dala ng mga bisita. Sumigaw ang mga hijacker na ang aksyon na ito ay ginagawa para pilitin ang gobyerno na makipag-negotiate. Ang nakakatawa, nang tanungin ng military advisor na si Balder kung ano ang kanilang tunay na layunin, isa sa mga demi-human na nap-icon sa pang-iinsulto ni Fenris ay nagkataon na nasabi na binigyan sila ng sobrang lakas ng isang diyosa. Dahil sa lumalalang sitwasyon, lihim na ibinulong ni Leones kay Riz Elia na maghiwalay sila ng gawain. Walang hintay ng sagot, agad na naglaho si Leones sa anino para iligtas ang prinsesa. Sa pangunahing control room, si Kerek ang misteryosong wizard ay pinipilit ang prinsesa na patakbuhin ang makina ng barko gamit ang kanyang elemental power na may maling pangakong papayagan ang mga sibilyan na mabuhay. Si Bostea, ang pinuno ng demi-human, ay gustong ituro ang barko sa kabisera. Pero gulat na gulat siya nang makitang ang barko ay sadyang itinuturo diretso sa pugad ng Void Monster. Ang tunay na intensyon pala ni Kerek mula pa sa simula ay ihagis ang barko sa pugad ng Void para ang mga Holy Sword Wielder sa loob ay mahawahan ng dark energy at magamit na sacrificial offering. Dahil sa pakiramdam na niloko, sinubukan ni Bostea na atakehin si Kerek. Pero sa kasamaang palad siya ay agad na sinunog ng itim na apoy mula sa Demon Sword ni Kerek. Habang nakangising mapanlinlang, pinagbantaan ni Kerek ang mga tauhan ni Bostea na sumunod kung ayaw nilang matulad sa kanilang boss. Lumipat sa labas ng barko. Si Regina nakakadating lang sa daungan ay nagtataka kung bakit aalis na ang barkong Hyperion.
Biglang lumapit ang takas na alagang hayop ng prinsesa kay Regina at humingi ng tulong. Walang pag-iisip, tumalon si Regina papunta sa barko na nagsisimula ng umalis. Sa isang koridor ng barko, hindi niya sinasadyang nakita si Leones na naliligaw. Sa sandaling ito nabunyag ang isang nakakagulat na katotohanan na ang dinukot na prinsesa ay ang tunay na kapatid ni Regina. Sa wakas, naging tapat si Regina kay Leones. Ikinwento niya na siya talaga ang ikaapat na anak na babae ng hari. Pero nang siya ay ipinanganak, nagkataon na may lumitaw na Death Star sa langit. Dahil ito ay itinuturing na masamang tanda, ang kaharian ay nagpataw ng death sentence kay Regina. Buti na lang at si Duque Cristalia ay nakiusap sa hari at lihim na iniligtas ang buhay ni Regina. Mula noon, ipinagkatiwala si Regina sa pamilya ng Duque at pinalaki na may pekeng pagkakakilanlan bilang personal na alila ni Rhys Elia. Inamin ni Regina na ang kanyang orihinal na plano ay pumunta lang sa daungan para lihim na makita ang kanyang kapatid mula sa malayo, pero imbes ay nakita niya ang alagang hayop nito. Si Leones na nakaintindi na sa sitwasyon ay agad na niyaya si Regina na magtulungan para parusahan ang grupo ng hijacker at iligtas ang kanyang kapatid. Balik sa hostage room, lihim na hiniling ni Elven kay Rhys Elia na gumawa ng ingay bilang paglihis. Ang layunin ay para mahak niya ang bomb detonator gamit ang maliit na drone na kanyang itinago sa chandelier. Habang naghihintay ng senadorias, nagkunwaring nagpanik si Rhys Elia at lihim na tinusok ang kanyang daliri gamit ang tinidor para i-activate ang kanyang vampire power. Samantala, sina Leones at Regina na nakarating na sa control room ay nagulat dahil walang laman ang silid at ang autopilot system ng barko ay mahigpit na nakalock. Agad na iminungkahi ni Leones na gamitin ni Regina ang Royal Secret Code para buksan ang lock. Pero nag-alinlangan si Regina na ibunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan sa sistema. Dahil nauubos na ang oras at mas mahalaga ang kaligtasan ng prinsesa, matagumpay na nahikayat ni Leones si Regina. Pagkatapos, kinontak nila ang prinsesa gamit ang communication device na nasa katawan ng kanyang alagang hayop. Sa pamamagitan ng maikling komunikasyon na hindi binanggit ang totoong pangalan, sinabi ng prinsesa ang kanyang kinaroroonan at ibinigay ang access code para mapalitan ni Regina ang ruta ng barko bago ito bumangga sa Void Reef. Iniwan ni Leones si Regina para asikasuhin ang steering habang siya ay nagpatuloy sa paghabol sa prinsesa. Sa hostage room, naging maayos ang distraction plan. Habang nire-remote ni Elven ang signal ng bomba gamit ang kanyang drone, ginamit naman ni Rhys Elia ang kanyang dugo para barahan ang physical bomb detonator. Matapos ma-disable ang bomba, agad na naghimagsik ang mga babae mula sa pluton ni Rhys Elia, pinabagsak ang mga hijacker, at pinalaya ang mga sibilyan. Pero panandalian lang ang kaginhawaan dahil nang tumingin sila sa bintana, ang barko ay nasa gitna na pala ng Void Reef. Isang alon ng Merman-class Void Monster ang agad na tumalon sa deck ng barko. Agad na pumwesto ang pluton ni Rhys Elia para pigilan ang mga monster habang inililikas ang mga sibilyan sa ligtas na lugar. Sa gitna ng kaguluhan, kinontak ni Leones si Elven at inutusan siyang tulungan si Regina sa control room gamit ang master key na inihanda ni Leones. Sinabi rin niyang siya na ang bahala sa natitirang Void Monster sa labas dahil mula sa malayo ay nakikita niyang sinusubukan ni Kerek na tumakas kasama ang prinsesa gamit ang maliit na eroplano. Sa lugar ng labanan, dumating si Rhys Elia sa tamang oras para iligtas si Regina na muntik ng lamunin ng monster. Samantala, pinilit ni Sakuya ang natitirang kasamahan niyang umatras para ilikas ang mga sibilyan dahil balak niyang mag-isa na harapin ang brain-eating monster boss. Nang makaalis na ang lahat sa silid, sa wakas ay binunot ni Sakuya ang ipinagbabawal na Demon Sword para turuan ang kaitakot-takot na monster. Sa control room, sa wakas ay na-access ni Regina ang core system ng barko gamit ang Death Star Code. Sa kanyang puso, sobra siyang naantig dahil naalala pa pala siya ng kanyang kapatid sa pamamagitan ng code na iyon. Nang matagumpay na paikutin ni Regina ang barko sa ibang lugar, agad na ginapos ni Leones ang tumatakas na eroplano ni Kerek gamit ang Shadow Magic bago pa man ito lumipad. Nagpakita rin ng lakas si Leones sa pamamagitan ng pagpapaputok ng sunod-sunod na nakamamatay na fireball sa mga void sa paligid. Buong pagmamalaki, bulong niya na ito ang parusa sa sinumang manggugulo sa kanyang kaharian. Sa ibang bahagi ng barko, sina Fenris at Elven na naipit sa mga void ay biglang nailigtas ng isang kidlat na taga mula sa kung saan. Siyempre, gawa iyon ni Seri na shadow subordinate na nag-aksyon na naman ng walang nakakaalam. Nakita rin natin si Sakuya na hinihingal sa katabing silid matapos matagumpay na mag-isa na patayin ang Brain Eater monster. Ngayon, si Leones naman ang humarap ng isa-isa kay Kerek na wizard. Buong kayabangan na inihayag ni Leones ang kanyang pagkakakilanlan bilang Demon Lord. Pero syempre, hindi naniwala si Kerek. Tamad na makipagtalo, agad na kinansela ni Leones ang magic spell ni Kerek ng madali at ginapos siya gamit ang magic chain.
Nang interogahin, inamin ni Kerek na ang layunin niya sa pag-hijack ng barko ay para mangolekta ng Demon Sword mula sa corrupted souls ng Holy Sword Wielders para ay alay sa kanyang Diyosa. Nang tanungin ni Leones kung sino ang Diyosa na tinutukoy niya, biglang tinusok ang dibdib ni Kerek mula sa likuran ng isang maalamat na espada na tinatawag na Zir. Ang espada na noong nakaraan ay kilala bilang killer ng mga Demon Lord. Ang maalamat na espadang iyon ay nabuhay na mag-isa at nag-evolve bilang isang Void Lord sa modernong panahon. Agad na nag-cast si Leones ng level 8 fire spell sa espada. Pero ang kaso, ang atake ay nasipsip lahat. Ang Void Lord na si Zir ay agad na gumanti ng sunod-sunod na sobrang bilis na teleportation attack na nagpahirap kay Leones. Buti na lang at si Regina na nagmo-monitor mula sa camera ng control room ay hindi tumigil. Agad niyang inactivate ang main cannon ng barko at binomba ang paligid ng Void Lord. Habang patuloy na bumabaril, naglunsad si Regina ng ilang heavy missiles na nakapagbigay ng malaking damage sa kalaban. Hindi pa tapos ang sorpresa. Isa sa mga malaking missile ay biglang nahati sa hangin at hulaan mo kung sino ang nasa loob. Oo, si Riz Elia. Ang babaeng vampire ay agad na tumalon palabas at tumulong kay Leones. Nang makita ang backup, inutusan ni Leones si Riz Elia na pigilan ang maliliit na void monster na nagsisimulang dumating habang siya ay tumutok sa paghahanda ng final attack gamit ang kanyang Demon Sword. Sa matatag na tindig, naglunsad si Leones ng isang lihim na god level slash na nag-trigger ng napakalaking energy explosion sa itaas ng barko. Matagumpay nitong nilipol ang Void Lord Sword hanggang sa wala nang natira. Sa madaling salita, lumipas ang bagyo. Sa daungan, nagdaos ang prinsesa ng Thanksgiving ceremony at nagpasalamat sa pluto ni Riz Elia para sa kanilang tapang sa pagligtas ng barko. Pero si Leones ay wala ni Anino. Nang tanungin ng prinsesa ang kinaroroonan ng munting bayani, nagkanya-kanya ng dahilan sina Riz Elia at ang iba na may sakit daw si Leones kaya hindi nakapila. Nagtanong din ng prinsesa tungkol sa misteryosong spirit medium na tumulong magbukas ng access sa barko. Si Regina na nagkasundo na itago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay nag-iwan lamang ng miss you message sa prinsesa sa pamamagitan ng isang tagapamagitan na nagpangiti ng maligaya sa prinsesa kahit hindi niya alam kung sino ang tao sa likod ng mensahe. Sa huling eksena, makikita natin si Leones na nakahandusay sa kanyang kama sa dormitoryo. Buong katawan niya ay masakit dahil sa pagpilit gumamit ng high-level technique. Sa gitna ng kanyang pagdaing, bumukas ang pinto at pumasok si Regina na may dalang tray ng pagkain. Habang nakangiti ng matamis, nagpasalamat ng sobra si Regina kay Leones dahil muling pinag-isa siya sa kanyang kapatid. Pagkatapos, tinapos niya ang sandaling iyon sa pamamagitan ng isang matamis na halik sa pisngi ng munting dating Demon Lord. Nagpatuloy ang kwento sa tensyon sa ilalim ng lupa kung saan isang grupo ng mga sundalo ang humahabol sa mga natitirang demi-human rebels. Nang malapit na silang mahuli, biglang naging bato ang lahat ng sundalo dahil sa magic ng isang misteryosong lalaki. Buong kalmadong nagpakilala ang lalaki bilang Demon Lord. Nag-alok siya ng ganap na proteksyon sa mga demi-human na iyon basta manumpa sila ng katapatan sa kanya. Siyempre, pumayag agad ang mga demi-human at binigyan ng titulong Demon Wolves. Pagkatapos gumawa ng secret labyrinth para sa kanilang pagtakas, biglang nagpaalam ang lalaki dahil may pumasok na tawag. Sa Academy Dormitoryo, nagtataka si Riz Elia kung bakit ang daming uwak. Iyon ay senyales na may vampire na nagsisimulang maghanap kay Leones. Ang nakakatawa, nang buksan niya ang kwarto ni Leones, nakita niya ang isang bangkay, si Seri na naglilinis at agad na naglaho. Napanganga si Riz Elia. Samantala, ang lalaki sa ilalim ng lupa ay sa wakas ay bumalik sa kanyang kwarto at tinanggal ang kanyang disguise. Siya pala si Leones na lihim na muling binubuo ang kanyang demon army. Nang pumasok siya sa kwarto ni Riz Elia para hanapin ang dalaga, hindi sinasadyang nakita niya si Riz Elia na nagpapalit ng damit. Si Regina na dumaan sa tamang oras ay naisip na manyak si Leones. Sa hapunan, patuloy na nagchismis si Regina tungkol sa multo sa dormitoryo. Agad na pumetol si Riz Elia at ikinwento na may nakita siyang multong alila sa kwarto ni Leones. Siyempre, nagdahilan si Leones na imahinasyon lang iyon ni Riz Elia. Pagkatapos, iniba ni Leones ang usapan at sinabing handa na siyang lumaban sa interplatoon match ngayon laban sa koponan ni Fenris. Sa madaling salita, nagsimula na ang laban. Agad na sumalakay ang koponan ni Riz Elia. Si Elven na support ay matagumpay na nakadetect ng posisyon ng sniper ng kalaban at si Regina ay agad na gumanti ng putok mula sa malayo. Si Sikuya ay nagmatigas na mag-isa para mangakit. Si Fenris na mayabang ay agad na inihiwalay si Sikuya at pinuntirya si Riz Elia ng todo, habang inutusan naman ang kanyang kasamahan na asikasuhin si Leones. Sa kasamaang palad, nabigo ang plano ni Fenris.
Nang ang kanyang kasamahan ay magbabaril na kay Lianes, ang munting dating Demon Lord ay may kalmadong sinabayan ang bala at ginamit ang Shadow Magic para sakalin ang sniper na babae mula sa malayo. Dahil sa butas na iyon, agad na sumalakay si Riz Elia at matagumpay na napabagsak si Fenris. Dahil dito, lumabas ang kanilang platon bilang kampiyon. Sa kanyang puso, lalong ipinagmalaki at naniwala si Lianes na si Riz Elia ay itinakdang maging kanang kamay niya. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa isang tagpo kung saan ang misteryosong lalaking nagngangalang Nepes ay nag-aalay ng Demon Sword sa kanyang Diyosa habang sinasabing malapit na ang oras ng pagbangon ng Diyosa. Sa command center, lahat ay nagulat sa paglitaw ng ikatlong assault garden, ang bayan ni Riz Elia na nawala 6 na taon na ang nakalipas. Biglang naglayag ang islang iyon patungo sa kanila. Dahil may distress signal mula doon, ang platon ni Riz Elia ay agad na inatasan na siyasatin at pigilan ang isla sa loob ng 72 oras. Naghinala si Elven kung bakit ang kanilang platon ang napili, pero sa huli ay tinanggap pa rin nila ang mapanganib na misyon. Kinabukasan bago umalis kasama ang platon, inutusan ni Lianes si Black Cash na bantayan ang headquarters, habang isinama naman niya si Ceri sa isla. Habang nasa biyahe at nakahiga ng comfortable sa kondongan ni Regina, nag-flashback si Lianes sa kanyang nakaraan kasama si Goddess Rosalia. Naalala niya ang kanyang banal na pangako na patuloy na hahanapin ang reincarnation ng Diyosa kahit tumagal pa ng 1,000 taon. Sa madaling salita, pagdating sa islang puno ng makapal na hamog, agad na kumalat ang koponan. Ang mga babae ay naghanap ng source ng signal, samantalang sina Riz Elia at Lianes ay magkasamang naghanap ng steering core ng isla. Sa gitna ng daan, biglang tumunog ng malakas ang detection device ni Riz Elia at isang malaking void monster ang lumitaw na nagpapaputok ng nakamamatay na enerhiya sa kanila. Sa ibang sulok ng patay na isla, ipinakilala si Arlie, isang sinaunang elf hero na naipadala rin sa hinaharap. Si Arlie ay may espesyal na misyon na sirain ang vessel ng fake goddess. Siya ay hinarang ni Nepes, ang tagapag-alaga ng Diyosa, pero si Nepes ay iniwan lang si Arlie at nagpadala ng Void Monster para tapusin siya. Balik sa panig ni Lianes. Nang atakihin ng malaking Void, agad na ni-teleport ni Lianes si Riz Elia sa ligtas na lugar at hinarang ang laser attack gamit ang panangga. Nagulat si Lianes dahil ang monster na ito ay gumamit ng Angelic Holy Magic Shield. Pero dahil siya ay overpowered na Demon Lord, nagcast lang si Lianes ng level 9 Gravity Magic at nakamamatay na kidlat para sirain ang monster sa isang iglap. Sa kasamaang palad, ang epekto ng laban ay nagdulot ng malubhang sugat kay Riz Elia. Sa kritikal na sandaling iyon, lumitaw ang isang grupo ng mga multo mula sa natitirang mana ng mga mamamayan. Ang kanilang pinuno na si William, na dating subordinate ni Riz Elia, ay nagsabi na ang distress signal ay mula sa kanila. Nagbigay si William ng emergency warning na may bagong Void Lord na nag-iipon ng enerhiya sa power plant ng lungsod at malapit ng bumangon. Nagpanik si Riz Elia na magulat sa headquarters, pero inutusan siya ni Lianes na kumalma at magpagaling muna. Nagbigay si William ng magic car para pumunta sila sa mansion ng pamilya Riz Elia. Para mapabilis ang biyahe, tinawag ni Lianes ang kanyang Shadow Horse para hilahin ang sasakyan. Samantala, ang ibang miyembro ng platon ay hindi sinasadyang nakita si Arlie. Dahil sa hindi pagkakaunawaan, nag-away sila. Pero nagtagumpay si Sakuya na talunin si Arlie at pinili na lang siyang patawarin. Sa pamamagitan ng radio communication, ipinaliwanag ni Riz Elia kay Elven ang banta ng Void Lord at nagkita sa mansion. Sa biyahe, nagbigay si Lianes ng espesyal na regalo kay Riz Elia, isang magic dress na nakatago sa katawan ni Riz Elia at pwedeng i-activate anumang oras para gawing physical strength ang mana, at isang Lucky Charm keychain. Sa ibang lugar, sa wakas ay nagamot ng mga babae ang sugat ni Arlie at pinakain siya. Naging tapat si Arlie na ang misyon niya ay talunin ng fake goddess. Pagdating sa library ng mansion, naging malungkot si Riz Elia at naalala ang huling mensahe ng kanyang yumaong ama. Ikinwento ng kanyang ama ang tungkol sa isang masamang Demon Lord na maaaring balang araw ay muling bumangon hindi para sirain ang mundo kundi para maging tagapagligtas ng sangkatauhan mula sa banta ng Void. Hindi pa tapos ang nostalgia nang biglang lumitaw si Nepes at sinubukang saksakin si Riz Elia mula sa likuran. Buti na lang at ang keychain mula kay Lianes ay nag-react agad at tumawag ng skeleton soldier para protektahan si Riz Elia. Dumating si Lianes sa lokasyon at agad na hinabol si Nepes gamit ang high-level fire at ice magic. Si Nepes na sa wakas ay tumakas sa portal habang baliw na tumatawa ay nagsabi na ang fake goddess ay nagising na. At totoo nga, gumalaw ng malakas ang lupa. Ang Diyosa na ang anyo ay gawa sa mga labi ng bangkay ay lumipad sa langit na napalilibutan ng libu-libong angel monster. Si Elven na dumating na sa lokasyon ay agad na nagpadala ng distress signal sa headquarters at naghack ng ilang lumang military vehicle para matulungan ang koponan na lumapit.
Sumabog ang epikong labanan. Abala ang Platon sa pagpugot ng mga ulo ng Angel para hindi sila makapag-regenerate samantalang si Leones ay nag-iisang humarap sa Diyosa. Agad na naghulog si Leones ng level 10 Light Sphere. Pero agad na nag-regenerate ang Diyosa at gumanti ng level 11 Nemesis spell na nagpabagsak ng Fire Rain sa buong lungsod. Nakayanan pa iyon ni Leones pero dahil napalibutan ng napakaraming Angel, inutusan niya si Riz Elia na takpan ang paligid. Gamit ang kapangyarihan ng magic dress na regalo ni Leones, gumawa si Riz Elia ng sobrang cool na blood wings at agad na pinatay ang mga Angel sa hangin. Sa kritikal na sandali, sumugod si Leones habang binubunot ang Demon Sword na Dinslev. Pero bago pa man tumama ang espada, nag-resonate ito at biglang narinig ni Leones ang boses ni Goddess Rosalia mula sa katawan ng fake goddess. Nag-alinlangan si Leones at ang kanyang atake ay nahinto. Dahil dito, nagawa ng Diyosa na gumanti at magpaputok ng daan-daang light arrow na nagpatomba kay Leones sa lupa. Nang ilalabas na ng Diyosa ang kanyang huling nakamamatay na atake, nakita ni Riz Elia na nasa panganib ang kanyang master at bumulusok ng buong bilis, nagbigay ng napakalakas na suntok na matagumpay na naghagis sa higanteng Diyosa sa lupa. Sa gitna ng magulong labanan, agad na sinuri ni Riz Elia ang kalagayan ni Leones na nakahandusay. Inutusan ni Leones ang dalaga na tumakas na lang para mabuhay. Noong una, inakala ni Leones na konting dugo lang ang iinumin niya para mag-recharge. Pero hindi inaasahan, si Riz Elia ay nagbigay ng kanyang dugo pabalik kay Leones. Ang desperadong gawaing ito ay hindi sinasadyang nagbukas ng matagal ng seal ng alaala ni Leones tungkol kay Goddess Rosalia. Sa flashback na iyon, naalala ni Leones ang malungkot na sandali nang utusan siya ni Rosalia na patayin ang Diyosa gamit ang Demon Sword kung sakaling ito ay maging monster. Siyempre, matigas na tumanggi si Leones. Pero sinabi lang ni Rosalia na hanapin siya sa hinaharap at sinabing ang Demon Sword na Dinslev ay tutulong sa kanya na makarating sa kanyang tunay na tadhana. Dahil sa alaalang yon, biglang natauhan si Leones. Naisip niya kung bakit kanina ay hindi tumaga ang kanyang espada sa higanteng Diyosa. Kung iyon ay tunay na si Rosalia, ang kanyang espada ay tiyak na uutusan siyang protektahan ang Diyosa, hindi saktan. Mula doon, 100% sigurado si Leones na ang Diyosa sa harapan niya ay isang panloloko lamang na monster. Dahil kay Riz Elia, gumaling si Leones. Si Riz Elia ay nagpunit pa ng kanyang gown para gawing benda ng sugat ni Leones. Buong determinasyon, inutusan ni Leones si Riz Elia na suportahan siya mula sa likuran dahil sapat na ang naipon niyang mana para ilabas ang ultimate skill. Kasabay nito, iminungkahi ng Multong si William na gamitin na lang ni Leones ang natitirang enerhiya mula sa mga multo ng mamamayan. Ang totoo, sila ay natrapik sa islang iyon dahil sa resurrection ng fake goddess. Dahil gusto rin ng mga multong ito na mag-higanti, pumayag si Leones at sinimulang sipsipin ang kanilang soul energy sa isang higanteng magic ball. Para lumaban ang mga kaluluwang ito, tinawag ni Leones ang kanyang skeleton army at hinayaan ng grupo ni William na sumaikop sa mga skeleton bilang panangga habang siya ay nag-charge. Sumulong si Riz Elia bilang commander, lumikha ng sandata mula sa kanyang blood manipulation, at pinamunuan ng skeleton army sa larangan ng digmaan. Sa ibang lugar, ang platon ni Elven ay sa wakas ay nakapagsimula ng military vehicle at handa ng bumomba. Pero biglang nagmatigas si Arlie na sumama dahil sa pakiramdam niya ay kailangan niyang talunin ang Diyosa. Kahit na pinaalalahanan siya ni Regina na si Arlie ay may malubhang sugat, pinatunayan ni Arlie ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pagpugot ng isang angel sa isang iglap. Ipinaliwanag ni Arlie na ang kanyang maalamat na armas na croak ay espesyal na ginawa para pumatay ng Demon Lord level entity. Si Sakuya na humanga sa determinasyon ni Arlie ay pumayag na sumakay siya. Samantala sa panig ni Riz Elia, ang skeleton army ay nagpupumilit laban sa mga angel para makapag-focus si Leones. Sa kasamaang palad, dahil sa dami ng kalaban, sandaling nag-ambala si Riz Elia at natamba. Binalaan siya ng skeleton army na huwag masyadong umasa sa magic dress dahil sobrang lakas nitong sumipsip ng physical stamina. Kahit na wasak na ang kanyang katawan, tumanggi si Riz Elia na umatras para protektahan si Leones. Nang makita na lumalaki ang energy ball ni Leones, nagpanik ang fake goddess at naghanda ng malaking fire rain mula sa Nemesis spell. Dahil hindi pa handa ang kanyang magic, inutusan ni Leones ang lahat na umatras para umiwas. Buti na lang at nakaligtas silang lahat sa pagsabog. Sa wasak na kalye ng lungsod, ang grupo ni Elven na mabilis na sumakay sa flying motorcycle ay patuloy na hinahabol ng mga angel. Agad na naglabas si Regina ng kanyang baril para barilin sila mula sa himpapawid. Nang maputol ang daan sa harapan, binuksan nila ang rocket booster para lumundag sa bangin. Sa malas, isang higanteng angel ang naghihintay sa dulo ng paglundag at handang magpaputok ng laser. Pero bago pa man pumutok, biglang naatras ang angel at bumagsak ang ulo nito sa gusali.
Sa investigasyon, iyon ay gawa ni Seri na shadow subordinate. Mula sa malayo, nadismaya si Seri dahil inakala niyang ang kalaking angel na iyon ay magiging karapat-dapat na kalaban, pero namatay sa isang taga dahil sa sobrang lakas ng shadow entity. Balik sa pangunahing labanan. Sa wakas ay natapos ni Leones ang pag-charge ng kanyang Dean's Left. Ang nagngangalit na Diyosa ay naghagis ng isang gusali kay Leones, pero mabilis itong hinati ni Riz Elia sa dalawa. Nang ilabas ni Leones ang kanyang buong lakas, nagulat siya dahil ang Diyosa ay protektado pa rin ng high-level magic barrier. Sa mismong kritikal na sandaling iyon, dumating ang grupo ni na Elven at Arlie sa lokasyon. Sunod-sunod na binaril ni na Regina at Sakuya ang barrier kahit hindi epektibo. Bilang trump card, lumundag si Arlie at inilabas ang ultimate skill ng kanyang espada. Matagumpay na tumagos ang atake na iyon sa depensa ng Diyosa. Kahit na ang epekto ay nahimatay sina Arlie at ang grupo dahil sa ubos na enerhiya. Nang makita na wasak na ang panangga, hindi pinalampas ni Leones ang gininto ang pagkakataong ito. Sinubukan ng fake goddess na gayahin ang boses ni Rosalia para linlangin siya, pero alam na ni Leones na iyon ay murang trick. Walang pag-aalinlangan, tinaga ni Leones ang Diyosa gamit ang napakalaking energy blast mula sa Dean's Left na nagpawi sa higanteng katawan nito hanggang sa Sumengo. Sa pagkamatay ng fake goddess, tuluyang nawala ang sumpa sa isla. Si William at ang kanyang ghost army ay dahan-daang naglaho habang nagpapasalamat kay Riz Elia dahil binigyan sila ng pagkakataong lumaban bago tuluyang magpahinga. Nang magsimulang magising ang ibang miyembro ng pluton, ang natitirang skeleton soldiers ay inutusan ng magtago para manatiling lihim ang lahat. Si Sakuya na bagong gising ay agad na ikinwento ang husay ni Arlie kay Riz Elia na inakalang si Arlie ang pumatay sa Diyosa. Hindi nagtagal, dumating ang backup mula sa main headquarters. Si Fenris na nag-aalala ay labis na nag-on nang makita silang lahat na ligtas at inutusan ng medical team na alagaan sila habang dinadala pauwi. Sa biyahe sakay ng rescue ship, si Leones na pagod ay naisip si Arlie. Nausisa siya kung bakit ang isang sinaunang hero tulad niya ay narito sa panahong ito. Para mailihis ang kanyang isip, tinanong niya si Riz Elia tungkol sa librong binabasa nito. Binasa ni Riz Elia ang isang fairy tale tungkol sa sinaunang Demon Lord. Habang nakikinig, napangiti na lang si Leones dahil napagtanto niya na ang katangian ng Demon Lord sa libro ay sobrang kamukha niya, kahit na ang kasaysayan ay binago ng medyo baluktot. Pagdating sa dormitoryo, agad na nagdao si Leones ng lihim na pagpupulong kasama sina Black Cash at Seri para talunin ang wizard na si Nepes, ang utak sa likod ng fake goddess na ito. Nagkasundo sila na dapat nang patayin si Nepes. Binalaan din ni Seri ang kanyang master na mag-ingat kay Arlie dahil ang pangunahing target nito ay pumatay ng Demon Lord. Tama ang hula ni Seri. Sa medical facility, si Arlie na bagong gising ay agad na tumakas para habulin ang kanyang tunay na target, si Leones. Sa kwarto ni Leones, biglang naging nakakatawa ang sitwasyon. Sobrang selos at nagrereklamo si Seri dahil binigyan ni Leones si Riz Elia ng espesyal na gown. Habang nag-aaway, si Riz Elia na nakikinig ay biglang pumasok sa kwarto na nakatawel lang. Nagpanik si Leones at napatingin. Ang totoo, naubusan ng enerhiya si Riz Elia dahil sa paggamit ng magic dress at nahihiyang humingi ng blood ration kay Leones. Dahil hindi nakatiis, pumayag si Leones at hinayaang kagatin ang kanyang leeg. At pagkatapos nito, ang kwento ay nagtatapos dito.